Pag wala kang sabar, na kalas. Wallahi, totoo yan. Ang sinong walang sabar, mahirap magtagumpay. Ano pa kaya? Paggalang sa magulang. Masya Allah, paggalang sa magulang. Dahil bakit? Kanina nasabi yun ni Ustad Ali, di ba? Magkaroon ng respeto, pagmamahal, pag-aaruga sa magulang. Ang lahat ng mga sagot nyo ay tama. Tumpak. At lahat yan ay napapaloob saan? Dito sa babanggitin natin na tatlong bagay. Na ito na dapat tayong magkaroon, na ito ang unang payo na pinayo ni Propeta Noah alayhi salatu wasalam sa kanyang mga angkan, sa kanyang mga tao. Si Propeta Noah alayhi salatu wasalam o si Propeta Nuh sa Islam ay umabot ng more than 1,000 taon. Yung da'wa na period niya, only in the form of da'wa, 950 years. Ang sabi ng mga pantas, after 950 years, nabuhay pa siya ng more than 30, 40, may iba nagsabi ng 60 years, kaya umabot siya ng mga more than na 1,000 years na namuhay. Si Propeta Noah. Pero subhanallah, nakakamangha itong Suratun Nuh. Itong Suratun Nuh na siya, ayon sa mga pantas, laysa huwa awwalul anbiya. Hindi siya yung una na propeta. Dahil ang unang propeta ay si Propeta Adam. Si Noah ay unang rusul at propeta na nagturo sa mga tao na mga salamangkero, mga huwad at mga hindi mananampalataya sa Allah. Dahil si Propeta Adam, ang kanyang mga anak ay mga Muslim na katulad niya. May naging Iswail lang sa isa sa kanyang mga anak na si Kabil. Pero dito kay Propeta Noah alayhi salatu wasalam, dito nagsimula na kung saan ang mga tao ay nagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, sinunod ang sarili at sinunod si Satanas. So anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratun Nuh? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Allahu Akbar. Bro, subhanallah. Sana may oras tayo na itafsir natin ito, no? Pero dahil sa kaiklian ng oras natin, kung ano lang yung mga highlights na importante dito sa aya na ito. Ang ibig sabihin sa wikang Tagalog, ang ating binasa na salita ng Allah, katotohanan na ipinadala namin, inna arsalna, ipinadala namin, sinugo namin, inatasan namin, pinili namin. Sino? Si Nuh. Inna arsalna, katotohanan, ipinadala namin na katiyakan si Nuh sa kanyang mga kaum, sa kanyang mga sambayanan, sa kanyang mga tauhan. Anong sinabi niya sa kanila? Tignan nyo, na itong dapat tayo magtaglay. Kahit sino sa atin. Inna arsalna Nuhan
sa kanyang kaum an anzir, na siya ay magbibigay ng babala, magbibigay ng payo, magbibigay ng kabutihan, magbibigay ng kautusan, magbibigay ng mga pangaral at pagbabawal. An anzir qaumaka, na sila ay bigyan mo ng babala hanggat bago pa dumating sa kanila ang matinding, masidhi, na kasidlak-sidlak na parusa. Bakit? Kasi ang mga tauhan ni Nuh sumasamba sa mga iba't ibang uri ng mga ribulto. Gumagawa ng mga gawain na karumal-dumal na hindi katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga uri ng mga kasalanan, bukod sa pinakamatinding kasalanan na pagtatambal sa Allah. Dahil kung hindi mo sila bigyan ng babala, sila ay darating sa kanila ang matinding parusa. Sabi ni Noah alayhi salatu wasalam, o aking mga tao, o aking mga sambayanan, qala Nuhu inni lakum nadhirum mubin. Katotohanan ako sa inyo ay sugo mula sa inyong tagapaglikha, ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, na magbibigay sa inyo ng babala. Mag-ingat kayo, sumunod kayo sa pag-uutos ng Allah, dahil ako lamang ay isang propeta, tao na katulad nyo, ngunit ako ay inatasan sa inyo para, anong sinabi niya? Ani abudullah wattaqu at-taqwa wa'ati'u, at sundan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. So lahat ng mga sinabi nyo, mga kapatid, tignan nyo kung paano nyo ito isasama dun sa mga tatlong ito. Ani abudullah, sambahin ang Allah. Anong naunawaan dyan? Tell me. Ani abudullah. Ha? Pagsamba, di ba? Sino siya sambahin? Ani abudullah. Binanggit ani abudullah. Ipinakilala na sinabi ni Noah sa sangkatauhan, lafdul jalala, ang Allah. Bakit hindi pinagamit ng Allah na ani'budu rabbakum, ani'budu ilahakum, ani'budu khaliqakum? Sambahin ang lumikha sa inyo, sambahin ang inyong tagapagtustos. Pinakilala ang lafdul jalala ng Allah. Dahil ang ibig sabihin nito, bro, ikaw at ako, ikaw na nakikinig, kung anumang uri ng sinasamba mo na Diyos, na kinikilala mo siya na Diyos sa palagay mo, na bukod pa sa Allah, walang silbi at walang saysay ang sinumang sinasamba mo na hindi si Allah. Ani'budullah. Ikaw at ako na Muslim na sumasamba sa Allah, alhamdulillah, nagtataglay na tayo doon sa unang kategorya. Ngayon, dito papasok kung paano sumamba ang Muslim. Dahil hindi lahat ng mga Muslim, bro, ay sumasamba sa tamang paraan. Naniniwala sa tamang Diyos na siya si Allah, pero paano siya sumamba? And this is the big question mark. Hindi ba? Ang daming mga kamusliman, ang daming mga sekta ng mga kamusliman, but they have different ways of how they worship Allah. The question is, the ways they worship Allah, are all this kind of worships will be accepted by Allah? Of course, tatanggapin lang niya, isa lang. Hindi ba, bro? Kalas. Hindi niya tatanggapin na anong mga paraan. So, paano tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsamba sa Kanya? Naaayon sa mga turo ng mga propeta na ipinadala sa sangkatauhan. Propeta Noah, Propeta Idris, Propeta Zakaria, Propeta Muhammad,
Propeta Isa, Hesus Kristo, Propeta Musa, alayhi salatu wasalam, kung paano yung mga propeta na yun na sumamba sa Allah, gumawa ng kabutihan, nag-iwan ng mga katiwalian, kung paano nila sinamba ang Allah, dapat ganun ang gawin ng kanilang sangkatauhan. And mark my word, lahat ng mga propeta, sila ay nagpatira pa. At sila lahat ay sumamba sa Diyos na ang pangalan ng Diyos na kinikilala ng lahat ng mga propeta ay si Allah. Wala na. Walang Yahweh, walang Buddha, walang Hesus Kristo, wala si Papa Jesus. Wala. Allah, lafzul jalala. So, paano ka sumamba sa Allah? Paano tayo sumasamba sa Allah? Bro, di ba? Bilang mga umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sundin mo lang yung sinabi ni Propeta, sallu kama ra'aytumuni usalli. Magpatira kayo, magdasal kayo sa katulad ng pakita nyo sa akin sa how did I worship Allah? Nagruku, nagsujud si Propeta Muhammad. Hindi siya nagsayaw-sayaw. Khalas, tapos na yun. Diba? Bakit ako sasayaw? Magsayaw ka, mag-isa. Kayo ni misis mo, kung nag-aaway kayo, pagsayaw kayong dalawa, oo. Para hindi kayo mag-away. Yan. Diba? Pero wag mo gamitin ang pagsasayaw sa pagsasamba. Magdadala ng kandila. Lahat ng anumang uri ng pagsamba. Pero kung hindi alinsunod sa paano sumamba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag mo gawin. Maski makita mo ang isang tao kung paano siya sumamba, Allahu Akbar, umiiyak. Ang puso niya nagtitremble sa pagkatakot sa Allah. Ang ulo niya gumaganyan. Allah, Allah, hu. Mayroon yan, yung mga Sufi, na ang akala ng mga Sufi, ang relasyon nila sa Allah ay dire-diretso, na ibig sabihin ay bumababa na sa kanila ang mga anghel at pati si Allah, sa kanilang mga paniniwala. Ramdam nila. Hindi nila nararamdaman may mga jin na niloloko sila ng mga jin. Minsan ang mga dalil ng mga Sufi, bakit? Walang imposible man sa Allah na diretso na dumating ang kanyang mga power. The power of God. Of course, there is no question about the power of God. Bakit sabi niya? Siya nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula doon sa Makkah, pumunta siya ng Jerusalem sa isang gabi. O di ba kayo naniniwala na si Propeta Muhammad mula sa Jerusalem umakyat sa 7 palapag ng kalangitan? Bakit hindi natin kaya gawin yun? Kani gyud ay problema man anibay. Nakita nyo yung mga dalil nila? Subhanallah. Tignan nyo mga kapatid, dito makikita natin yung pagkakasunod-sunod. Ngayon, sinasamba natin ng Allah. Paano tatanggapin ang ating pagsamba sa Kanya? Kailangan naaayon sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumamba, Allahu Akbar. Nagbasa ng dua, din Fatiha. Nagsalatul Jum'ah, hindi na siya nagsimba ng duhur. Gusto ko to sabihin sa mga kababayan natin sa Mindanao. Somewhere part doon malapit sa Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, aywan ko saan lugar yun doon. Isang kapatid natin na nagsabi, Ustad, nagagalit doon yung mga masyaikh, mga ustad na mga tigulang, after ng Jum'ah, dapat kami obligado magsambayang, magpray ng duhur. Tignan mo yun, bro. Bakit?
Ganun daw nila nararamdaman yung kailangan duhor, wajib. Wajib din daw yung Jum'ah. O di mas maganda, dalawa wajib na kuha mo. La ilaha illallah. Bro, kung gagamitin mo ang utak mo sa kung ano yung dapat, maliligaw tayo. Totoo yan, bro. Huwag mangibabaw ang utak kaysa sa Quran. Kung ito ay Quran na sinanggap ng Allah, na sinabi niya na hindi matanggap-tanggap ng utak mo dahil hindi logic, hindi practical, huwag mo sundin ang utak mo, sundin mo ang Quran. Lianna nas muqaddam alal aql. Mangunguna ang Quran na sinabi ng Allah kaysa sa utak natin. Paano sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang buhay natin dito sa mundo ay umiikot sa pagsamba. Kakain ako, bismillah, pagsamba. Makikita ko yung mga kapatiran, assalamu alaikum, pagsamba. Nakangiti ako sa kanila na may maaliwalas na mukha, pagsamba. Makikita ko yung kapatid, Ustad, meron akong problema. Halika bro, ano ba yung problema mo? Ustad, kasi parang binastig na niya ako, Ustad. Ano pang gagawin ko, Ustad? Payuan mo ng mabuti. Bro, hindi lang siyang babae. Oh, mashallah. Magsabar ka, magtimpi ka, pagsubukin sa'yo ng Allah. Saan lumapit? Ano ang problema mo, bro? Ipasaalam mo. Pumili ka ng magbibigay sa'yo ng payo. Ibada. Magtatrabaho ka. Paano mo gagawin ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna Allaha yuhibbul abda idha amila amalan ayutqina. Magtatrabaho ako, gagawin ko ang trabaho ko na pag-uhusayan ko ng pinakamabuti dahil ayon kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, si Allah mahal niya ang kanyang alipin na pag gumagawa ng trabaho ay pinagbubutihan niya. Pagsamba yun sa Allah. Sunnah ni Propeta Muhammad. Hindi ka gagawa ng trabaho mo dahil, uy, dumating si Presidente. Unya, makita niya ako dyan. Kunyari, meron akong chinicheck. Maraming mga mapagkunwari. Ya Allah, ibilang nawa kami sa mga taong hindi mapagkunwari. Walay, naging biktima tayo dyan. I, by myself, naranasan ko yan. I have to be frank. Lahat tayo nagkakamali, nagkakasala. Bago yung busing namin, dumating. Napaka-stricto niya. Dumaan siya, kaya wala naman talaga akong ginagawa. O dumaan siya. Kunyari, meron akong sinusulat. Astagfirullah, astagfirullah. Sabi ko sa sarili ko, bro, astagfirullah. Wallahi, sa oras na yun, sinabi ko sa sarili ko, bakit ba ako gagawa na dahil dito sa busing ko? Try to be honest. Ang buhay natin umiikot sa pagsamba. Makitungo ng mabuti sa magulang, pinakamalaking uri ng pagsamba sa Allah. Pakiusapan ng mabuti, malumanay na pagsasalita, magpadala ng pera, magbigay ng mga gift, Allahu Akbar. Sumunod sa kanilang mga pag-uutos, sumunod sa kanilang mga payo. Ilang mga bata ngayon na suwail sa magulang dahil ayaw makinig sa payo ng magulang. Wallahi mga kapatid, alalahan ninyo kung ano ang payo ng magulang, parang yun din ang payo ng Allah sa iyo. Pero bakit ka suwail at ayaw mo pakinggan ng magulang mo? Wala ka ng respeto sa kanya, hindi mo pa sinusunod. Samantalang napaka magandang uri ng pagsamba sa Allah. Makitungo ng mabuti sa iyong mga asawa, sa iyong mga anak, sa kapitbahay. Lahat ito pagsamba, subhanallah. Where you can find this? Only in Islam. Islam is a complete way of life, bro. Alhamdulillah, I was guided by Allah subhanahu wa ta'ala because you cannot find in any other religion like Islam that everything I do, all for the sake of Allah, all in accordance to the sunnah, in the ways of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and this is what we call ibadah. And this is what we call worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. Isa kang nagtatrabaho dyan sa bakala, na magandang pakikitungo sa mga tao, pagsamba sa Allah. Hindi ka kurakot, dili ka kawatan, dili ka tulisan. Lahat ito, bro. Ngayon, tapos na tayo sa pagsamba. Ano ang unang pagpayo niya ba? Pagsamba sa Allah, sambahin ng Allah. Bakit, bro? Dahil yan ang tagumpay.
Dito sa mundo at lalo na sa araw ng paghukom. At wallahi, I'm telling this, gumising tayo lahat mga kapatid. Kung hindi si Allah ang ating sinasamba, kasawi ang palad sa atin. At sambahin mo si Allah na may pagkadalisay na alinsunod sa turo ni Propeta Muhammad. Engineer ka, doktor ka, IT ka, tiboy ka, cleaner, lahat ng anumang trabaho mo, magiging soon na yan. Saliksikin mo kung paano nabuhay si Propeta Muhammad dahil lahat ito ay may katuruan dito sa anumang mga profession meron tayo. Pangalawa, wattaquh. Wattaquhu. Ang takwa o pagkatakot sa Allah. Sumasamba ka sa Allah, pero kung wala kang takot sa Kanya, walang saysay ang pagsamba mo sa Kanya na hindi ka nagtataglay ng pagkatakot. Sige nga. Bigyan mo ako ng proof na sumasamba ka sa Allah na tama, na wala kang takot sa Kanya. Paano yun magtataglay yung samba mo yun at tatanggapin ng Allah na wala kang takot? Logically, hindi matatanggap. Bakit? Kasi hindi mo sasambahin ng Allah kung wala kang takot. Pwede ba yun, Ustad? Kung bakit ka sumasamba sa Allah dahil mayroon kang naghahangad na raja, hangad mo ang paraiso dahil pag hindi mo siya sinamba, natatakot ka sa Kanya. Doon papasok ang takot. Dahil ang takot mo sa Allah, pag hindi mo sumamba sa Kanya at nagkaroon ka na naging suwail ka sa Kanya, ay hindi tatanggapin ang pagsamba mo sa Kanya. At natatakot ka sa parusa Niya sa araw ng paghukom sa nagliliyab na apoy. So ngayon mga kapatid, kaya napakaganda ng paliwanag ng mga pantas sa sinasabing takwa. At taqwa Allahu an taj'ala bainaka, sabi ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, at taqwa Allahu an taj'ala bainaka wa baina rabbika al-wiqaya biimtithali awamiri wajtinabi nawahihi. Ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang lagyan mo ang sarili mo at ang iyong Panginoon na pagitan nito na isang hardin na kung saan ito ay hindi ka lalagpas sa mga hindi niya gusto. Doon ka lang sa gusto niya. Sa pagsunod sa kanyang mga pag-uutos at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Kalas, yun ang takot sa Allah. Katakutan natin ng Allah na ikaw lang mag-isa. Hindi nakakita sa'yo. May sumusubaybay sa'yo. Di ba, bro? Natatakot ka sa pulis? Dahil nakikita ka niya? Isipin mo, ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi natutulog. Araw at gabi, nagmamanman, nakikita ka niya, naririnig niya, alam niya kung ano sa puso mo. At ang takwa Allah, mga kapatid, huwa islah. Kanina, khutbah ng imam dun sa masjid na pinagdarasalan namin. At takwa Allah azza wa jal huwa as-salahul ibad fi dunya wal akhirah. Itong takot sa Allah ang siyang sandata ng isang tao dito sa mundo, lalo na sa araw ng paghukom, dahil kung sino nagtataglay na may pagkatakot sa Diyos, sandata mo to, pagputol mo to, pagpigil mo to sa anumang mga haram na, kumbaga, haram yan. Psh, hala, mashallah. Puputulin mo. Haram yan. Psh, ano mafiruh? Ano mafikwis? Haram yan. Hindi ko yan puputulin. Titignan ko. Yan. Dili ka doon nakabay. Hindi mo pinutol yung haram. La hawla wala quwata illa billah. Ang takot sa Allah, bro, kahit saan ka maparoon. Hindi dahil sa magkakaadsan nandiyan ka sa Madina. Okay, mga kapatid, ang pangatlo na pinayo ni Propeta Noah, alayhi salatu wassalam. Adam, bigyan mo ko senyales kung luto na. Okay, very good. Ang pangatlo, mga kapatid, ay ang wattaquhu wa ati'u. Allahu Akbar. Tingnan niyo ang pagkasunod-sunod. Pag sumamba ka sa Allah, Rashid, pag sumamba ka sa Allah, kailangan mayroon takot. Sinamba mo siya na mayroon kang takot,
pero walang pagsunod. Paano yun? Kasi wa'atiu, sundan mo. Di ba? Sundan. May mga tao na sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero doon sila sablay sa pagsunod. Dahil hindi sila sumusunod. Kasi kailangan mo magtaglay na pagtalima. Sundin mo yun. Maski labag sa loob mo, maski hindi mo matanggap. Kasi ang Islam, sami'na wa ata'na. Narinig namin, sinunod namin. At ang Islam, kung titignan natin ang Islam, al-istislamu lillahi subhanahu wa ta'ala biwahdaniyatihi, birububiyatihi, wa inqiyadu lahu minasyirk. Ang Islam ay ang pagtalima, ang pagsuko, at ang pagsunod sa kaisahan ng Allah, at pag-iwas sa mga anumang uri ng mga Diyos-Diyosan. So ang Islam, pagsuko, sumunod ka. Bakit ba tayo nagdarasal ng Jum'a lang at walang duhur? Kasi yun ang sinabi ni Propeta, na ino kami kalalay-lalag, hindi ka pa nisimiyang sa duhur. Kaya taralwa na kalaylalag. Bro, di ba? Ang sinabi ni Propeta, pag Jum'a, wala nang duhur. Nagpray ka kasi ng Jum'a di ba? Pero bakit ka pa nagpa-pray ng Jum'a? Naun sa imong kuan, sa imong nag-inom kag tuba. Astaghfirullahaladim. Bro, wallahi, this is reality. Kasi kailangan pagtalima pagsunod. Sinabi ito ni Propeta, pero hindi, mas gusto ko mag-pray ng duhur. Kasi ayaw mo yun, dalawa ang wajib. Dubli ang reward. Bro, hindi yun Kasi ang Islam, sumunod ka. Sumunod ka sa anong ginawa ni Propeta. Gusto mo magpakita ng gilas? Mas magaling ka kaysa kay Propeta? Sige nga. No. This is not Islam. Islam is the total surrender and submission to the oneness of Allah. Ito ang sinabi ng Allah, khalas. Ito, kanina, na-realize ko. Bakit, Sheikh Ali, may surat Nuh, alayhi salatu wasalam, may surat Muhammad? Di ba? Surat Muhammad, surat Nuh. Sino ba yung mga al-khamsatu ulul azm min al-anbiya? Si Dawud, si Musa, si Isa, si Ibrahim. Okay, may surat tong Ibrahim. Bakit walang surat tong Musa sa Quran? Di ba? Bro, try to think about this. Bakit mayroong surat tong Nuh, alayhi salatu wasalam? Bakit walang surat tong Adam, na siyang awalul bashar, siyang pinakaunang propeta, siya ang pinakadapat na mayroong surat to Adam? Iko-question mo ang gusto ng Allah? Sige nga. La ilaha wallahi mga bro, kung bakit daghay na ngaligaw, naliwat, nag-adto dito, iba na ang akida niya, dahil ang utak niya ang kanyang pinairal. Tingnan mo yung mga philosophers, kung bakit may mga nagkaligaw na mga pilosopo, bro. Sinasabi nila, mararamdaman natin ang katotohanan sa pamamagitan ng 5 senses. Ano yung mga 5 senses? Pandinig, pagkita, pangamoy, pandama. Yan. Pag yan, totoo yan na mangyayari. Which is, kung titignan mo sa isang aspeto ng katotohanan ng teorya, totoo. Pero hindi dapat gamitin sa lahat. Lalong-lalo na sa paniniwala sa Allah. Dahil hindi mo yan lahat magagamit. Nakita mo bang Allah? Hindi. So bakit ka naniwala kung pilosopo ka? Kaya may mga philosophers ay maniwala ng Diyos kasi walang Diyos daw. Hindi nila nakita ang Diyos. At hindi nila matatanggap yun. Sasabihin nila, imposible na sa isang gabi na si Propeta Muhammad ay pumunta ng Makkah papuntang Jerusalem, sa Jerusalem umakyat doon sa 7 palapag ng langit. Unsa mo mga buang mo, mga Muslim, kami nagsulti na from one heaven to another heaven, it takes 500 years before you will reach. How come Prophet Muhammad in one night, seven heavens, nakarating siya doon? Mga buang di ay mo,
Dili tinuod ang inyong mga gisulti, mga pukakon mo, buang, dili na siya tinuod na. Kasi, pinairal mo ang utak mo eh. Ang Islam, bro, surrender. Tinanggap ko. Pinaniwalaan ko. Hindi ko nakita ang Allah, pero nandito sa puso ko at pinapaniwalaan ko na nandun siya sa ars niya, nandun siya sa kanyang kaharian, ang kanyang kaalaman, nandito sa mundong ito, sa ibabaw ng mundo, labas ng mundo, walang magaganap, walang mangyayari sa kapahintulutan at kagustuhan niya. Yun ang akida ko, yun ang paniniwala ko, yun ang paniniwala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, dito maraming nangaligaw dahil pinairal ang utak. Hindi lagi dapat gamitin. Kasi kung logic ang gagamitin mo, mangingibabaw ang Quran at ang salita ng Allah. Kahabagan nawa tayo ng Allah, tanggapin ang ating mga mabubuting gawain. Wa barakallahu fikum wa zadakumullahu ilma. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.